Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray, O God, who has instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Philip the Apostle, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Paul, pray for us. Saint John the Apostle, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Muli naman, again, we're together again dito sa ating kaunting radio catechesis sa Facebook. Sana po samahan po ninyo ako, ano po, ha? And I hope you share this to many friends, ano po, so we can do a little good for the sake of our brothers and sisters sa pananampalataya, ano po. Ating tatalakayin po sa gabing ito is about Lenten season. Yan. About Lent, mga kapatid. No? Ito, wait. You asked a good question, frankly. I have the same experience. Yan. Tungkol sa ano bang dapat gawin? Ano bang dapat gawin sa panahon ng Kwaresma? What to do for Lent, mga kapatid? Some are doing very little, and others are very generous. Among those who impress me are often children giving up lollipops, chocolates, soft drinks, or ice cream for Lent. Can be a big sacrifice for a child, and even for an adult. Ano po? Giving up something, mga kapatid. No? Ito'y galing sa Question Time from the book of Father John Fladder. No? Napakahalaga na may gawin tayo. It's serious. It's something to do also na may kinalaman whether we can go to heaven or not. Kung gumagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng pagbabagong buhay, mga kapatid. Katulad ng di ba? Pag Pasko, sige, ang lakas-lakas natin kumanta nung bagong taon ay magbagong buhay. Ano po? Kinakanta natin yan, di ba? Bagong taon ay magbagong buhay. Pero minsan hanggang kanta lang po tayo, no? At hindi natin na aalaala na dinaanan natin yun, no? Kaya sana mga kapatid, yan ang isang nais kong bigyan ng diin ngayon sa ating programa, no? Share ko lang po sa Life is Beautiful itong ating programa para dalawa po sila, no? Yan. Let me begin by saying that the reason we do something special in Lent is to accompany our Lord in His suffering and death on the road to Calvary.
Nais nating makisama. Nais nating samahan ang ating Panginoon. Ano po? Minsan ang kalimitang hindi natin ginagawa ng mga Kristiyano. Ayaw nating makisama. Gusto lang natin ay good times. Happy hour, kumbaga sa We want happy hour, but we do not want to do the holy hour. No? Kaya importante itong maunawaan natin, ha? Kailangan ng Panginoon ng maraming kaibigan. Ha? God needs many friends. Those who will accompany our Lord, sasamahan siya. Katulad ng mga apostol. Ano po? Ang problema, tingnan niyo, palagi nating dinadaanan. Pag panahon na ng pagsubok, nagsitakbuhan na sila. Katulad din natin, mga kapatid. Ano po? We want to show our Lord, no, that no matter what happens, kasama niya tayo. Yun ang napakahalagang dapat nating patunayan sa Kanya. That we will requite, sasagot tayo sa Kanyang pag-ibig na ipinakita sa atin nang iaalay niya ang Kanyang sarili sa atin 2,000 taon na ang nakararaan. Ano po? Nais nating tumugon, to correspond, to respond, mga kapatid. Yun ang nais nating gawin. In order to rise with Him in the resurrection. No? Sabi ni San Pablo, di ba? No? We will share in His resurrection provided we share in His suffering. Mga kapatid. He suffered much for us out of love. And it is only right that we suffer a little in union with Him to repay His love. Nabanggit ka na ng mga nakaraan, mga kapatid. Ano po? Amor con amor se paga. Diba? Love is with love requited. Ang pag-ibig ay tinutugunan din ng pag-ibig. No? Sabi niya, give and take. Give and take. Hindi yung katulad ng ginagawa natin, gusto natin, puro take lang. No? Gusto natin blessing. Diba? Para tayong mga bata. Gusto lang natin yung mga blessing, yung mga regalo. Pero yung napakahalaga na sinasabi ng ating Panginoon, sa hardin ng Getsemani, samahan ninyo ako. Diyan muna kayo, diyan lang kayo. Manalangin kayo at magtanod upang huwag kayong mahulog sa tukso. Diba? Magdasal kayo. Kasi ako'y mananalangin. Pero kailangan ko din ang inyong pakikiisa sa panalangin. Diba? At yun nga ang nakakalungkot. Pagbabalik ng ating Panginoon, 3 times na bumalik siya, tulog sila. Huh? They were so overcome with sorrow. Kasi yung naririnig nila, ipagkakanulo, yung naririnig nila sabihin ng ating Panginoon, dadakpin nila ako, parurusahan nila ako, pahihirapan nila ako, papatayin nila ako. Diba? All those words, ang bigat na maiging marinig. And they were overwhelmed. No? Ang bigat dalhin. Ang hirap pasanin. Kaya yung sabi ng ating Panginoon, kung hindi man sa Kanya, gawin ninyo para sa inyong sarili. Upang kayo manatiling kapiling ko. Huwag ninyo akong takbuhan, mga kapatid. Ano po? Kalimitan yun ang ginagawa natin. So we have to mature in the faith. Kailangan, to grow. Sabi ko, magtalubo.
mga kapatid, magtalubo, to grow in the faith. Importanteng maigi. No? The church traditionally precedes big feast days with times of penance. Yung po baga ang kaugalian na sa simbahan. Yung mga malalaking kapistahan ay, ay pinangungunahan muna ng mga araw ng penitensya. Katulad ng makikita natin sa kaso ng Kwaresma. Bago yung dumating yung pinakadakilang kapistahan sa ating pananampalataya, di ba? Na walang iba kundi ang muling pagkabuhay. Gayon din ang Adbyento bago magpasko. 2 penitential seasons na kailangan natin palaging no? Kaya seryoso mga kapatid. Ano po? Advent season, seryoso. Serious. No, noong panahon nga, nagfa-fasting din sila. Noong panahon mga kapatid, sila rin ay nagfa-fasting. No? Bago dumating ang Pasko. No? Ay ngayon, parang nasanay lang tayo sa panahon ng Kwaresma. No? Easter is the biggest feast day of the year. No? Yun ang pinakamalaking kapistahan ng ating liturhiya. Kaya ito'y pinangungunahan ng 40 araw ng penance o penitensya. Ano po? Recalling Jesus' 40 days of fasting before beginning His public life. Mga kapatid, ano po? Yan. Kaya yan ang napakahalagang sana maintindihan po natin mga kapatid. Ano po? Na itong araw na ito ay mga araw ng pag-aalay ng maraming sakripisyo. No? Maraming panalangin. Katulad ng pananatili sa Blessed Sacrament. Yung palagi kong inuulit-ulit po sa inyo. Alang-alang sa maraming mga makasalanan sa buong daigdig. Mga kapatid, ano po, mas marami pong maigi ngayon. Napakarami ang bulag sa kasalanan, bulag na sa kasalanan. Normal lang sa kanila yun eh. So itong panahon na ito, no? Yung maliliit na sakripisyo ang maaari natin gawin, katulad sa pagkain. No? Yung nabanggit ko na, di ba? Napakagandang ialay din sa Diyos. Kung tayo naglo-low carbohydrate diet, it's very good to offer that to God. We are doing it for health, para sa ating kalusugan. Ano din 'yon? Alay din sa Panginoon. Ano po? We should remember too that Jesus invited us, if we want to be His disciples, to deny ourselves, take up our cross daily, and follow Him. Diba? Sabi ng ating Panginoon, Matthew 16 verse 24. Napakahalagang prinsipyo. No? It's a principle, no, na kailangan isabuhay natin, no? Without which we cannot, diba? Sabi yan ay conditio sine qua non. Diba? Without which. Kailangan kung binyagang ka, kailangan sinasabuhay natin ito. No? Sabi ng ating Panginoon, sino mang nais na sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili, pasanyin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. If we are to take up our cross every day, we should do so especially during Lent. Ano po? Yun naman ang ating buhay dito sa mundo. Mga kapatid, it's a life of penance. Yun lang naman ang tanging buhay dito sa mundo, mga kapatid. The only life to live, the only way of life for a Christian, no? Buhay ng penitensya. Gusto sabihin, nagsisi ka na.
Di ba? Repent. Kung nagsisisi ka na, ano nang resulta nun? Penance. Di ba? Ayaw mo nang balikan yung nakaraan mong buhay. Kaya, the three main ways na itinuro sa atin ng simbahan. Di ba? Prayer, fasting, and almsgiving. Mga kapatid. The three main penitential way sa ating buhay na lalong-lalo na dapat paigtingin natin sa panahon ng Kwaresma. Prayer. Katulad yun, nabanggit ko sa inyo. When you pray before the Blessed Sacrament, you are also adoring and repairing. Yung kailangan ng Panginoon. Adoration and reparation, bayad puri para sa napakarami mga makasalanan. Ano po, sana palagi nating alalahanin yun, na maaring marami ang nabubulid sa impyerno. So we want to prevent them from going to hell. At least man lang mapunta sa purgatory. Ano po? Yan ang kailangan nating alalahanin. Kaya yung prayer. Yung mga hindi nagro-rosaryo, ano po, yung napakahalagang magawa natin na marami tayong mga kapatid natin na mahimok to pray the rosary. Mga kapatid, to pray the rosary. It's a very important work na dapat nating gawin. Alalahanin po ninyo yung nangyari noong Fatima. Our Lady of Fatima, di ba? Yan talaga ang hirap ng tao. Ang tigas ng puso ng tao. Ano po? Ang tigas ng puso ng tao. Oh, di ba? Yung sa Fatima, nagpakita na siya ng public miracle. Di ba? The miracle of the sun, October 13. Prodigious miracle, mga kapatid. Prodigious miracle. 70,000 tao mahigit ang nakakita nun. Ano po? 70,000 people nakita nilang kung paano pinaglaruan ng ating mahal na ina ang araw. Diba? Pinaikot-ikot niya na parang trumpo na may lumalabas na mga kung ano-anong ilaw. Yellow, green, red, blue. And then, pinaalis niya doon sa kinalalagyan na para bagang bubuluso papunta sa daigdig. Kaya sila napaluhod. Akala nila the end of the world na. Ano po? At yung nangyaring yun, kung ilang milya sa paligid ang mga nakakita. Now, hindi lang sila doon sa lugar nila. Several miles around, nakita ng maraming tao. And yet, how many countries responded? Mga kapatid. Tapos yun, sabi ng ating mahal na ina. Kaya yung Fatima, mga kapatid, is a very important apparition. Sinabi ng ating mahal na ina, kapag hindi nagbago ang tao, diba? Sabi niya, ikakalat ng Russia ang kanyang kamalian, which is communism. Oh. Sino lang ang tumugon? Is the whole of Portugal. Yun lang ang tumugon, mga kapatid. At yun lang ang nakaligtas sa komunismo. Fascismo. Maraming mga bansa nasakop ng communism. Mga kapatid, ang tigas ng ulo ng tao. Ang tigas ng puso. Diba? Parang trip natin eh. Parang trip ng tao na huwag sumunod. No? Kaya napakahalaga na kayo na nakikinig sa akin. No? At least, please, the rosary every day. And then go to confession.
mga kapatid. Makita ng Panginoon na nakapagsisi ka. Otherwise, you might be one of those who can go to hell also. Ano po, sana tandaan po natin yun, ha? To go to hell. Once you are in hell, there is no going out of hell. The worst fate that can befall a man or a woman. Nakita pati nung mga nung tatlong bata ng Fatima. Mga korteng tao na lumulutang na parang mga walang weightless sa napakalaking karagatan ng apoy, no? Nakita nila. So they stuck in their mind. Mga naghihiyawan, groaning and moaning, crying, mga kapatid. To go to hell, to be in hell, mga kapatid. The pains of hell. Sana palagi ninyong nasa sa isip yun. Ano po? Kaya yung inyong rosary araw-araw. And get more and more people to pray the rosary. Mga kapatid, the world is worse now. The world is worse now. Wala nang kasi yung narating natin yung dulo na yung lalaki, di ba? Ang gusto niya, babae siya. Karapatan niya yun. Hindi ba? Yung transgender. Hindi lang yung bakla. Di ba? At least yung bakla, yung tomboy, they know that they are still men and women. Pero ngayon, ando doon na. Nakarating na tayo doon sa dulo. Na ang babae, kung gusto niyang maging lalaki, ay lalaki siya. Nothing can change. Kaya nga, pati yung mga grammar, binabago, mga kapatid, di ba? You cannot use the word he anymore. Pati grammar, salaan na mali na. No? You don't use he or she, you use they. Pati ang sports, ang laking problema. Di ba? Pati ang mundo, nakikisali mga kapatid, di ba? Kaya yung women's sports, ang laki ng problema. Di ba? Kasi yung babae na yung lalaki na transgender, gusto niya babae siya. Ilalaban siya doon sa women's sports. Di ba? Lugi ang mga babae, my friend. Kaya my friend, it's very important, ha? We sin often and Lent is a good time to make up for our sins through increased penance. Huh? Katulad sa pagkain, mga kapatid, katulad dito sa mga sakristan, sinasuggest ko. Natutuwa ko, pati yung mga youth na narinig nila yung kwento. Kasi it was a suggestion. No? Sabi ko, Kwaresma tayo. Alay mo na yan sa Panginoon. Huwag ka na munang mag-ketchup. Huwag ka na munang mag-toyo. Di ba? Kahit maanghang, katulad kanina, maanghang yung yung luto naming bagoong. So I ate it kahit parang medyo may problema sa tiyan. I ate it. Kinain ko, mga kapatid. I offered up to God. But little offerings. Teach it to your children. No? Para nang sa gayon, lalaki sila na marunong sila ng kahulugan ng sakripisyo. Di ba? Magdadalagita sila, magdadalaga, magbibinatilyo. It's there in their mind. Tinuruan kami noon nila mama nila lola. Di ba? Yan. Tatagal-tagal lang ko muna bago ako iinom ng tubig. O di kaya, kalahating asukal lang. Hindi ako mag-creamer, hindi ako maggagatas. Di ba?
Hindi ako iinom ng anumang nakalalasing mula noong Ash Wednesday. That's a beautiful sacrifice, di ba? Sapagkat ang daming mga tatay na lulun sa alak. Ano po? Sa alak, sa gin, at kawawa ang pamilya. May barkada, no? Kaya sana yan po ang nais kong pagnilay-nilayan natin. Napakahalaga. If we do that, mga kapatid, we will save our souls. No? Yung pinakamahalaga sa lahat. To make it to heaven. To save our souls. Through our penances. No? Traditionally, the church indicates three main ways, sabi na natin kanina, of living the Lent. Prayer, fasting, and almsgiving. They are mentioned in the Sermon on the Mount. Huh? Matthew 6, verse 2 to 18. And are read in the Gospel for Ash Wednesday. No? I recommend doing something in each of these areas. Especially yung pagbibigay mga kapatid, pag-aalay, pag-share, especially doon sa mga kapus sa buhay, mga kapatid. Lalo na ngayon, ang daming wasak na pamilya. No? All these incidents of suicide na nangyayari has something to do with that. Ang gugulo ng buhay nila, especially sa kasalanan, no? Prayer includes all aspects of the spiritual life. Typical ways of living it during Lent are attending Mass every day. Yun, napakagandang mga kapatid. Ano po? Hindi so ngayong Kwaresma, hindi lang linggo. Kung maaari, araw-araw, o every other day, or twice a week, go to Mass. Ano po? Attending Lenten devotions in the parish, katulad ng recollection. Doing the Way of the Cross once a week, tuwing Biyernes. No? Reading a book on the Passion of Christ, or the account of the Passion in one of the Gospels. At pag nilayan yun, meditating on it. And saying the rosary every day. Or saying more rosaries, mga kapatid. Ano po, katulad ng pipilitin mo, twice a day, maka-rosary ka. Kung sanay ka, once a day, nagro-rosary, why not try your best na minsan, o araw-araw, makadalawang rosaryo. No? Fasting includes all aspects of self-denial. This is the area that most people think of when they plan what to do for Lent. Pero as we have seen, hindi lang fasting ang dapat ginagawa tuwing Lenten season. Ano po? We should remember in this regard that Muslims during the Ramadan fast, eat, and drink nothing between sunrise and sunset. No? Bago sumikat ang araw at bago maglubog ang araw, walang pagkain. Tayo nga, lang, di ba? Sana nagagawa po ninyo yun. Ano po? Only one full meal a day. Pwede din gawin yun especially ipayo po ninyo doon sa mga may mga problema sa pamilya. Lalo na yung napakahirap, yung drug addiction. O di kaya addict sa sugal, addict sa online gambling, addict sa sabong, addict sa porn, addict sa chicks. Yung ganun mga kapatid. Di ba? Why not do the fasting that we do
once a month. Only 1 full meal a day. Kaunti lang sa umaga at kaunti sa gabi. Tiisin yung gutom. Pag nagugutom na yun, you can take water. That is very pleasing to God. At kailangan niya ng marami ngayong panahon. Orthodox Christians broadly abstain from eating meat, fish, eggs, and dairy products during Lent. Mas matindi ay yung mga kapatid nating Orthodox na Christians, no? Hindi lang karne ang iniiwasan nila, pati isda, itlog, and dairy products. So ano lang kinakain nila? Eh di ano lang marahil, gulay lang. No? What is us of Catholics is very little by comparison. Yung hinihiling sa atin ay kakarakaunti lang mga kapatid. Ano po? Yan. So sana maipayo natin ito mga kapatid sa marami nating mga kapatid sa pananampalataya. Ano po? Tapos yung almsgiving. Mga kapatid, almsgiving. Prayer, fasting, paglilimos. Ano po? Especially yung may mga kapatid tayo na walang bigas. Ano po? Towards others. Acts of charity towards others. Minsan walang pamasahe. Ano po? Giving money to yung mga charitable projects, mga kapatid. Especially yung sa seminary. Mga kapatid, hirap na hirap tayo sa seminaryo. Especially yun kung makakatulong po kayo sa seminary. No? Being a benefactor sa mga seminarian para na matulungan itong mga gustong magpari na kalimitan, kakaunti po ang nila, no? Kulang ang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Ano po? Especially making the effort to fulfill our duties in the home or workplace punctually. Trying to be more kind, patient, and cheerful. Not complaining or criticizing others. Ito yung mga pag hindi lang in terms of money, kundi giving love. Lalo na yun, di ba? Yung trying to be patient. Katulad na nasa isip ko yung maraming mga misis na ang kanilang mister ay na humaling sa pag-inom. Di ba? Ilang taon na nilang pinagtitiisan. Na uuwi ng bahay, daldal ng daldal, nagmumura. Yung iba, nagwawala pa. Minsan, nasasaktan pa sila. Di ba? Heroic na mga wives. No? Not complaining or criticizing others. Visiting the sick or lonely. Spending more time with our family. Especially mga kapatid, yung po bagang yung inililimos mo, yung pagtuturo ng pananampalataya. Katulad sa maraming parokya, kulang na kulang ang mga katekista. Napakalaking tulong sa mga pari. Hindi man kaya ng pari. Yung pagtuturo, napakahalagang gawain. Napakaraming kapatid natin, they're ignorant. Kahit man lang dyan sa lugar mo, sa purok mo, katulad ng ginagawa ng ibang mga napakabuting mga kapatid natin. Diba? Iipunin nila yung mga bata. Diba? Mga kapitbahayan. Ayan, tuturuan mag-rosary. Tuturo yung mga basic prayers. Tuturo yung mga basic doctrine ng ating simbahan.
Di ba? Mga bata pa, 6 years old, 7 years old, 8 years old, 5 years old. Especially yun, the rosary. Napakahalaga mga kapatid. Ano po? Yung mga nalulungkot, katulad ngayon, ang laking problema. Gawa nito, no? Kulang na kulang sa pagtuturo. Kaya marami, ang gulo ng pamilya, marami ang malungkot. Spending more time with our family. Being more courteous towards other drivers on the road. No? Especially kung, di ba, ikaw ang nagmumotor. Kaya kaingat tayo, ano po, lalo na yun. Minsan, pinapatulan natin. Hindi tayo natutong magpasensya. Siya na ang mali, minura pa tayo. Binigyan pa tayo ng finger sign or whatever. Minsan, pag pinatulan mo, hindi mo po alam, may baril, may kutsilyo. Ano po, pinatulan mo, nakipagmurahan ka, nasaksak ka pa. Siya na ang may kasalanan, binaril ka pa. Mabuti kung ano, kung hindi, mamaya, especially pag harap-harapan, katulad yung yung balita po baga, yung panalangin natin siya, si Gold, anong apelyido nun? Gadal ba yun? Stand-up comedian. Hindi man kasi maganda na no? Pagpupulaan mo, pagbibiruan mo yung mga kaugalian ng ibang pananampalataya natin. No? Katulad no, sa atin, di ba? Pinagbibiro-biroan yung sign of the cross natin. Mabuti sa atin. Pero yung iba, kapag hindi mo ginawa mo yun, nako, mahirap na mga kapatid. Ano po? Ayan, ang natin the penance. Napakahalagang gawin natin. A life of penance. Importanteng maigi na magawa natin. Thank you very much. Hindi po tayo patugtog ng break music natin. So, thank you so very much kay Ate Rosemary San Ramon sa kanyang patuloy na pagtutulong sa atin na ma-broadcast ito sa kanilang radio program. Power Radio, mga kapatid. And I hope you share this with many friends. Ano po? Share this with many friends para yung ang problema, yung matugunan natin kahit kaunti man lang yung ignorance of the faith. Because the more we understand the faith, the more we are able to live it, the more we can help many souls throughout the world. Ano po, ha? Kaya sabi ko po sa inyo, yung rosary, keep spreading the rosary to so many people. Yung matagal na po sa inyong hindi nakakakumpisal, it's a very beautiful sacrament, mga kapatid. No, once you get into the habit, you're happy, you're peaceful, mga kapatid. Ano po, mapayapa ka and masaya ka. Ano po. Salamat kay Kuya Dong dyan sa booth sa Power Radio. Kay Sir Roy San Ramon. Dasalin po natin ang San Miguel Arcangel. Sabay-sabay. Please pray to San Miguel, Tagalog o English. Few times a day, always. O San Miguel Arcangel, ipag-adya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol kanawan namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbaba namin idinadalangin o prinsipe ng langit, sa kapangyarihan ng Ama, nabigtisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat na lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.
Kabanal-banal ng puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalininisang puso ni Maria, panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, panalangin mo kami. San Jose Maria, panalangin mo kami. Saint Padre Pio, panalangin mo kami. Saint John Bosco, ipanalangin mo kami. Saint Philip Neri, ipanalangin mo kami. Saint Leopoldo Mandic, ipanalangin mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa akin. Thank you po and bye-bye. Have a good night's sleep tonight po. Salamat po.